magandang araw po sa inyo lahat. Nandito na naman tayo sa panibagong edisyon ng special segment sa San Pablo Public Forum, ang ating Para-Fair. Binibigyan po namin ng pagkakataon ng lahat ng incumbent na gustong muling manungkulan at mga bagong mga gustong maglingkod muli sa bayan. Muli or mga bago, no? At isa dyan ang ating kakapanayamin sa araw na ito, walang iba kundi ang ating dating konsihal, dating chairman ng isang barangay, at muling susubok at papasok sa pagkakonsihal ng bayan. But before that, magandang araw po sa inyo lahat. Ako ang inyong admin, Dong Julio, kasama si Tita Bong. Tita ni Meses. Alright, Tita Bong, ikaw nang pakilala. Sino bang hindi nakakakilala sa ating guest? Sino nga bang hindi nakakakilala sa ating masipag at higit sa lahat ay napakagwapo, si Konsihal Richard Pabico. Anong tawag mo sa kanya? Jake Cuenca. Ayun, Jake Cuenca. Sir, pwede nang tanggalin. Tayo lang naman tatlo rito. Ikaw ang wala, kami meron. Magandang araw, sir. Magandang araw po sa inyong mga admin at moderators ng SPPF at sa lahat po ng ating mga minamahal na kababayan sa lungsod sa Pablo. Saan ba nagsimula si Konsi? Tawagin na lang namin Chad, ha? Opo, Chad. Konsi Chad, bakit ka naman napapasok sa politics? Ano bang inclination mo na ikikabataan at nahilig ka rito? Kasama Dong, nung ako ay estudyante pa lamang sa college, isa na po akong student leader. Ako po ay pamulo na ng organisasyon na kung tawagin po namin ay Concerned Laguna Student Society. Anong school? Anong school? Opo, PATS College of Aeronautics po. Oo. Pat, sabihin na ikaw ay piloto. Hindi po, BS Aircraft Technology. Aircraft Technology, not necessarily pilot. Ako po ang charter president at founder ng Concerned Laguna Student Society sa amin po. So maraming mga Lagunense na enrolled sa PATS. Oo. So, Mula doon siya nagkaroon ng nakakatigil siya maging business. So ano bang fulfillment ng isang leader ng mga ganyang action group or organization? Kasiyahan, fulfillment na nakakapag-mold ka ng mga kasamahan ng estudyante na maging magaling na leader. Namumultiply mo yung sarili mo. Namumultiply mo yung sarili mo. Kumbaga nakaka-inspire ka, nakakagawa ka ng panibagong mga leaders doon sa school. At nakakatulong ka pa, no? Nakakatulong. From being a student leader sa PATS, pagpasok mo ng... Pag-uwi ng San Pablo. Pag-uwi mo ng San Pablo, anong nangyari? Pag-uwi ko po ng San Pablo, dapat kasi nag-apply ako ng ng pilot sa PAL, sa Philippine Airlines. Unfortunately, bumagsak ako sa medical exam. Umuwi na lang ako ng San Pablo, nag-business kami, tumulo ako sa family business. Then nagbarangay kagawad ako. Doon sa, kung tawagin natin ni SM. Sa May Mangga. Sa Mangga. Nagbarangay kagawad po ako doon. So isang term akong barangay kagawad, then naging barangay chairman ako, isang term din po. Ang bata mo pa na naging chairman. Nakakaano naman kasi kagawad ka umpisa, pero umakyat ka kagad into being the chairman. First attempt ba yan? Panalo ka agad? Actually, nung ako po ay barangay kagawad, twice pala ako nag-barangay kagawad. Twice. Yung una, number 2 ako, then naging number 1. Ang tatay ko ang barangay chairman. Okay. Opo. Tapos, nag-resign siya, akong pumalit. Anong reason ba't nag-resign? Tumakbo siya as city councilor. Okay. So talagang nasa dugo niyo pala paglilingkod, ano? Twice, bali tigalo kaming term ng tatay ko na siya yung chairman, ako kagawad. Alright, and after being kagawad, naging chairman po kayo, natapos mo ba yung... Natapos ko po yung term as chairman. Fortunately, naging awardee po tayo na outstanding barangay chairman. Sa buong? San Pablo. Hindi po, Or Laguna? Laguna po. Laguna. Okay. Kaya na-mold from being a student leader, naging barangay kagawad, tapos naging barangay chairman. Masayang student. Paano ka umakyat sa konseho ng lungsod? Sa sangguniang panglunsod? Nag-run po ako noong 2004 as city councilor under the slate of Mayor Vic Amante. Okay. So,
sa team ng Amante, tatlo lang po kaming nakalusot that time na city councilor. Oo, mahigpit ang laban. Oo, may pick po. Oo. That time, 2004, ang candidates ay 72. Dami. Ang dami, ha? Ayun po ang pinakamarami ng candidates sa history ng San Pablo. San Pablo. Opo, 2004. Tatlo lang kami nakalusot sa team Amante. So, sino mayor nun? Si Mayor Vic. Mayor Vic po ang nanalo. Ang mayor that time was the late Mayor Boy Aquino. Okay. Natalo po ulit ni Mayor Ni Vic. Mayor Vic. Nakabalik si Mayor Vic. Okay, nung bumalik siya. Kaya po 7 ang katikit na konsyel ni Mayor Boy na nanalo. Sa amin naman, 3 lang po kami. Tatlo, okay. So, At natapos niya yung tatlong Natapos ko po yung 9 years, yung 3 terms. 3 consecutive terms, no? Being councilor ng bayan. Ano po ba yung mga top, at least, give us 3 to 5, yung mga naipasa mong ordinance? Napakahaba kasi nung Marami. At least top 37? 5 36 po, 36 ordinances po yung ordinances. Can you give us at least top 3 na or 5 na matindi ang epekto na nararamdaman pa namin mga mamamayan ng San Pablo? Ang kauna-unahan ko pong ordinansa, yung ordinansa na nag-aatas sa lahat ng mga negosyante sa lungsod ng San Pablo na merong rank and file employees, dapat po 70% ng kanilang rank and file employees ay residente ng San Pablo. Bilang proteksyon sa mga taga San Pablo. San Pablo muna. San Pablo po muna. Okay. At yung pong dapat naman, lahat po ng magkakakonstruct dito sa lungsod ng San Pablo, 30% ng unskilled workers nila, dapat po taga ron sa barangay na pinaggagawa ng construction work. manggagawa. Oo, ibig sabihin, binibigyan mo ng kabuhayan muna yung mga residente doon sa I have my barangay. own management. Kasi importante po ang sa amin po kasi pananaw, ang napaka-importante po ay trabaho at hanap buhay. Yes, sabi nga, Tita Pong, di ba, bigyan mo ng isda ang isang tao, kakain lang siya sa isang araw. Pero kung bibigyan mo ng, o tuturuan mo kung paano mangisda o mamingwit, sa ating term sa San Pablo, mamiwas, kakain siya lifetime, di ba? Tuloy-tuloy. Oo. Ano na lifetime? Ayun po yung Ano pa po yung... ayun po itong sa labor po kasi yung pong dalawa, saka po kinreate ko yung tripartite council. Ano ibig sabihin ng tripartite council? Ito po yung council na binubuo ng city government, Alright. ng Chamber of Commerce, at saka ng labor groups. Kaya pala may involvement ang mga NGO, tama po ba? Mga social civic organization. Saka isa pa po pala tungkol sa labor, ako po yung nag-create po ng ordinance na nag-create ng Public Employment Service Office. Peso. Peso. Oo. Oo nga, no? Napakaganda ng may peso sa isang Maganda na bumalik si, Swansea. At meron ako naalala ng isang ordinansa na gustong-gusto ko. Yung bawal ang plastic. Opo. Yung pong an ordinance prohibiting the use of styrofoam, Naku, yan ang talaga nakakasira. plastic bags in dry goods section, but Okay. regulating the use of plastic containers Sa mga wet goods wet section. goods, sa mga karne, isda, ano po. Regulated. Regulated lang. Pero regulated. Dapat po doon isang beses lang kayong gagamit ng plastic bag. Oo. Bawal doblehin, may penalty po pag ginawa. Kumusta po ang implementasyon nito? Ito ba na-implement properly? Nang maayos? Sa iyo palagay? Nung po ako'y naging temporary department head sa Solid Waste Management Office, fully implemented po ito. Talaga pong napakarami namin nahuli. Opo. Nito pong, hindi ko po na-monitor ngayon yung year na to. Pero during my time po as temporary department head, talaga pong... Pero inisip mo ba, Konsi, na napakahalaga pala ng ordinansa mo? Kasi naranasan na natin yan yung bad negative effects nung paggamit, Plastic bags, yung opo. massive use of plastic bags, no? At talagang ako, advocate ako ng ganyan. Kung pwedeng i-reuse, di ba? I-recycle, di ba? So, gamitin Kaya po kasi ginawa yung ordinansa na yun, dahil nung kami po nasa Manila, pauwi kami na San Pablo, bumagyo ng Ondoy. That was 2009. Opo. Stranded kami na maghapon sa Manila. Lumupa ang baha. Tubig.
Puro plastic po sa karsada sa Ayan. Ayan, narinig natin yung first three ordinances na nabuo sa pamamagitan ng ating konsehal Chad Pabico. Ano pa yung iba? Yun pong an ordinance regulating the operation of internet cafes and computer games. Naku, matindi yan. Lalo yung mga Puro nearby controversial. universities and colleges. Ano, Meron pa po dyan mas controversial. ano yun, Konsi? An ordinance prohibiting the operation of video carrera machine in the city of San Pablo. Hindi ba delikado yun? Nakakatakot. An ordinance prohibiting drag racing in the city of San Pablo. Meron? Meron po. Nagawa nga. O, sa highway. Meron po, meron. Ang dami. At sa San Pablo Public Forum, ang dami namin reklamo, Konsi, na nakakuha. Plus, may attachment pa yun na video at saka ano. Ito, nagkakarera mula sa Santa Veronica, papunta ng San Roque, papuntang highway, hanggang daw doon sa Chaong. Yun pala at ganyan ka. Ang gaganda at talagang napapanahon yung mga Di ba lang yan nabanggit natin, pero ang dami niyan. Ginagawa ko po yung ordinance na yan. Talaga pong antindi ng pressure sa akin. Yung mga tinamaan sa video karera. Pinagbibintangan akong ako daw ay protector. Nagpapataas lang daw ako ng lagay sa video karera. Oh my God. May batas ang pinag-uusapan dito. Meron bang kaakibat na risk? Siyempre sa iyong ano yan, sa iyong buhay, ano? Meron. Oo. Kasi pagka mga batas mo nga yung medyo tungkol sa may tatamaan ka, yung Opo, mga opo. nabuhay na iligan, May magagalit. may magagalit. Eh, Konsi, nung ginagawa mo yung batas na kagaya niyan, yung sa karera, siyempre, pumunta ka sa highway ng alauna ng madaling araw, alas 12 ng gabi, para ikaw mismo makita mo. Di ba? Saka during public hearing, pinapatawag lahat ng mga concerned people, Stakeholders, ano? stakeholders. Ayan, ako napaka-interesting po ng Hindi yan ating lang mga... nakaramihan yan, ha? Yes, So, oo. ito pa lang na i-contribute. Ilan lang yan sa napakarami niyang nagawa. Na-contribute sa ating bayan. Pinatawagan ko si Fiona. Siguro, kailangan talaga natin ibalik sa posisyon si Consi. Yan lang, di tayo pwede mag-endorse. Oh, Kaya nga, we sabi ko give lang, kailangan our natin viewers sinabi iboto nyo, ha? options to choose. Dapat tayo ang maging matalino. Konsi, ibig sabihin po ba ay sapat na ang ating mga ordinansa? Kasi ang yaman natin sa ordinansa. Yung strict implementation ang kulang? Or political will to implement? Strict implementation po ng concerned agency. Oh. And putting up committees or head, yung sabi nyo nga kanina, kailangan may nakatao dyan. At the same time, may staff. Sa lahat naman po ng ordinance na ginawa ko, stipulated po doon yung monitoring agency. Tsaka yung may Saka yung kapasahan, no? implementing agency at yung mga penalties. Penalties, oo. Parang katakutan. Ayan ilan lang yan sa mga napag-usapan natin. Pero sa mga darating na panahon, tatanungin pa natin ulit, uulitin natin ito habang malapit na ang May 9, 2022. Mga kababayan, mga ka-San Pablo Public Forum, tayo po naman ang pipili ng ating mga iboboto at hindi ho namin ilalagay sa inyong mga labi. Pero habang ho kami nag-i-interview ng ating mga aspiring politicians or applicants sa ating lungsod, sa sangguniang panlungsod, sa kanila naman pong salita ay alam nyo at malalasahan nyo kung may lasa, di ba? Kung may sustansya. Substance ba? Ako'y nangihinayang kung ang isang Chad Pabico ay hindi mo pasamang muli. Yun ang masasabi ko. Salamat. Yun ang aking masasabi. Dahil gusto ko yung mga committee na hinawakan niya before. Dito po. Kapag yung mga ordinansa na ipasa. Mm-mm. So sa akin lang, mga kababayan, ang lagi ko pong sinasabi at pinapaalala sa inyo, ay tingnan po natin yung nagawa at gagawin pa ng ating mga kandidato at kakandidato. Kasi po, hindi po tayo pwedeng isaalang-alang na lang yung huhulaan mo na lang at dahil nasa ating, ganito, ganyan. Hindi po, mag-isip po tayo. Piliin po natin mabuti ang ating kung magre-represent sa atin sa Consejo. At saka, hindi mo basihan niya yun. Kaya mo iboboto ang isang kandidato, ikaw ay napainom, na ilibre, na i-treat, no? Hindi mo ganyan. Yan ay mga short-term help lang or assistance. Pero ang ating pong titingnan ay yung long-term effect nito, hindi lang sa ating mga anak, kundi sa ating mga ina po. Ano po, kung ano yung decision natin today will give a massive effect
sa ating future generations. Kita bang napakalagi din sa ating mga nanunungkulan na yung kanilang learnings ba, alam mo yun, ay may continuity. Oo. Dapat ang pagpapalakas ng I heard na si Ponzi ay gumraduate recently sa kanyang masteral. Tama po ba? Can you expound on that? Right? Nagkaroon po ako ng master's degree sa UP Los Baños, pero hindi ko po yun natapos. Masters in Public Affairs. Ang natapos ko po ay yung akin pong Masters in Development Management and Governance. Graduate po ako noong 2013. Then right now, I'm taking doctorate degree in leadership, major in public management po. Bakit hindi ka nagsasawa mag-aral? I believe that we have to continue Learning. Sabi nga, pag tumigil sa pagkatuto, simula na ng iyong ending. Kasi marami siyang gustong ibahagi. Lalo na po pagka po kayo ay public servant at saka isa po kayong leader, kailangan po talaga tuloy-tuloy ang pag-aaral po. Do you think it's a must for a public servant or politician na dapat laging tuloy-tuloy na Yes po. natututo? It's a must po. It's a must. Panguling pananalita mula kay si Chad Pabico. Marami po salamat, Tita Bong, Brother Dong, sa inyo pong pagpunta po dito sa aming maliit na tahanan. Daming halaman, mamimitas tayo mamaya. Marami pong alaman kasi po ako po yung plantito, si Meses ay plantita. Manood po kayo ng Publix Vlogs, mag-subscribe kayo. Ano po? Publix Vlogs. Vlogs, okay. Ang inyo po lingkod, si Richard Chad Pabico po. Isa pong lingkod bayan. Nagsimula po sa pagiging isang leader mag-aaral, naging barangay kagawad, naging barangay chairman, naging konsel po na lungsod na San Pablo sa loob ng 9 na taon. At nakagawa po ng 36 na batas na kapakipakinabang sa bawat sektor po ng ating lungsod. At patuloy pong nag-aaral, nagpapakadalubhasa para po maging karapat-dapat na lingkod bayan muli sa darating pong panahon. Ano po. At naniniwala po ako na ang isa pong lingkod bayan dapat po may paninindigan, may puso at may malasakit. Maraming salamat po. Magandang hapon po sa ating lahat. Very well, sir. Maraming salamat po sa inyo. Please do share this video para mas marami pong makapanood. Maraming salamat and God bless us all. God bless po.